Niresbakan po ng Armed Forces of the Philippines ang China. Dito po mga kaistorya ay nasuplak ang gobyerno nila. Alam niyo po sa halip na magpasindak ang gobyerno natin sa China, mga kaistorya, patuloy pong tumatapang kasama po ang mga autoridad at ang mga nagbabantay po sa seguridad, kapayapaan at teritoryo ng Pilipinas. Sana po ang mga kababayan natin ay patuloy din po na tumapang at huwag magpasindak, huwag magpadala sa mga pananakot ng China at sa mga ipinapakalat ng mga kapwa natin Pilipino na makabagong makapili para lamang po iligaw ang isipan ng mga Pilipino. Alam nyo, napakaganda po ng balitang ito. Iyak ang China. Wala eh. Tuloy-tuloy pong nagpapalakas ang Pilipinas at tinututukan po yan ng kasalukuyang administrasyon. Yan po ang mga balitang ihahatid ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like. At kung gusto po ninyo ang mga ganitong mga contents sa mga bagong viewers po natin ay maaari po kayong mag-subscribe. Palakihin ko po muna ang atin pong mga references, pagkatapos ay basahin ko po. Sabi po sa balita dito po sa post ng Armed Forces of the Philippines in the news. Armed Forces of the Philippines mismo ang nagsasalita dito, mga kaistorya. AFP, no country can dictate on Philippines defense decisions. Ibig sabihin ay walang sinuman o walang anumang bansa ang maaaring magdikta sa Pilipinas kung ano ang dapat at hindi dapat naggagawin ng Pilipinas. The Philippines has the right to make defense decisions. Tama, di ba? Ganyan din yung sinabi ko sa inyo, mga kaistorya. Baka kung pakialam ng China, kung ano mang gustong gawin ng Pilipinas, ng gobyerno sa sarili nating bansa, wala silang pakialam. Ayaw kasi ng China na lumakas tayo. Inakikita kasi nila na patuloy tayong nag-acquire ng mga high-tech weapons na maaaring magamit nga naman sa paglaban sa kanila. Ayaw nilang lumakas ang Pilipinas. Aba ay, alam niyo mga kaistorya, hindi nila kayang diktahan ang gobyerno natin. Hindi nila kayang sindakin. Yung ibang bansa kasi mga kaistorya, nasisindak ng China sa ganyan eh. Iba ngayon. Tahimik ang presidente ngayon, pero sabi nga sa salitang kanto, may yagbols. Hindi bunganga ang matapang, dibdib ang matapang, including the entry and redeployment of US missile launchers, yung ano po yan, Typhoon missile launcher na kaya pong magpalipad ng Tomahawk missiles na kaya namang pasabugin ang mainland China. Kaya umiiyak itong China, iniiyakan nila itong Typhoon missile launchers na ito na nandito po nakadeploy sa Pilipinas within its territory, at inilipat nga po mga kaistorya, siguro mga kaistorya para sa seguridad na rin, itinago. Hindi po inilantad sa publiko kung saang lokasyon inilipat At ang maganda pa dyan mga kaistorya, pinaplano ng gobyerno natin na sa halip po na alisin dito yung Typhoon missile launchers na yan, ay bumili pa tayo sa Amerika. Kita ninyo, pagkagaganda ng ginagawa ngayon ng gobyerno natin. The Armed Forces of the Philippines said Friday, after China called the move dangerous and irresponsible daw. Itong nakatawag ng pansin sa akin. Alam ng China, dangerous yung Typhoon missile launcher na yun. Kaya ba naman silang pasabugin sa mainland nila? The AFP has since said it plans to acquire the system as a deterrent. Kita ninyo, sabi ko sa inyo, totoo ang mga binabalita ko po sa inyo It's an inherent right of every state to strengthen their defenses accordingly. Oo. Sa panahon ngayon, modernong panahon, mga kaistorya, lahat halos ng bansa sa buong mundo nagpapalakas. Ang Switzerland na nga na maituturing na neutral na bansa, mga kaistorya, pero nagpapalakas ng kanilang armed forces. Tayo pa kaya? At ano bang karapatan ng ibang bansa na pakialaman tayo sa desisyon natin? Kung gustong magpalakas ng Pilipinas, anong pakialam ng China? Literal yan Sinabi po ng armed forces po natin, ito po, how we will go about it is for us to freely do. Walang pwedeng magdikta sa atin how we would do it.
Hindi tayo pwedeng diktahan ng China. Sabi ng Armed Forces of the Philippines, kung ano ang gustong gawin ng Pilipinas at kung paano natin ito gagawin, ang pinag-uusapan dyan, pagpapalakas ng Armed Forces natin at yung Typhoon missile launchers na yan, hindi pwedeng pakialaman ng China. Tama lamang, mga ka-istorya. Ano ang masasabi ninyo sa stance po na ito ng gobyerno natin? ABS-CBN po yan, ayan po yan. Sunod, China complains after Philippines sends provisions to warship at disputed atoll. Doon po yan sa BRP, Sierra Madre, sa 2nd Tomas. Sure, nagre-reklamo na. Ibig sabihin, umaaray na ang China. Mga ka-istorya. Alam nyo, ang galing ng polisiya ni PBB, mga tumugit yung upuan ko. Wait lang. Alam nyo, ang galing ng polisiya ni PBB, ulitin ko ha. Kasi, napakatagal yung pinagplanuhan malamang ng China. Yung pag-control sa buong South China Sea, o halos sa buong South China Sea. Bakit? Takot sila na mapaligiran sila. Napaligiran na. Lagi kong sinasabi mga ka-istorya. Matagal nilang pinagplanuhan yan. At of course, ginagastosan yan. Hindi birong halaga ng pera ang ginagastos dyan ng China, mga ka-istorya. Pagkatapos, ilang dekada nilang inilatag yan, no? Pagkatapos, sa loob lamang ng 1-2 taon ni PBB, barado lahat ng ginawa ng China. Ay, di ba? Hindi ka nga naman maaasar kay PBBM yan, mga ka-istorya. Di ba't ganyan, mga ka-istorya? Ang nakikita natin sa China at dun sa mga bunganga ng China na mga makabagong makapili. Ito pa ha. Tingnan ninyo kung gaano kagaganda ang mga balitang ito. Mga crew ng bagong gunboat ng Philippine Navy sumailalim sa missile system training. Kita ninyo. Mga makabago ang kagamitan natin, tapos sinasanay na ang mga sundalo natin. Sumasailalim sa training ang mga crew ng 2 bagong gunboat ng Philippine Navy na BRP Tomas Campo at BRP Albert Magini. Ang 2 barko ay kapwa fast attack interdictor craft missile boats. Dumadaan ang mga crew sa operation and maintenance training para sa non-line of sight or INLOS missile system na isa sa mga bagong teknolohiya na gamit ng mga bagong barko. Salamat sa administrasyon. Ang training ay pinangungunahan ng mga kinatawan Rafael Advanced Defense System Limited, ang manufacturer ng INLOS missile system na nakabase sa Israel. Ay, kitang high-tech nga pala talaga ito. Magtutuloy ito hanggang Pebrero 7, 2025. Bawat barko ay may 6 na crew na sumasailalim sa training na kinabibilangan ng mga commanding officer, executive officer, weapons officer at iba pang pangunahing personnel ng weapons department. Layo ng naturang training na maturuan ang mga ito ng sapat na kakayahan kapwa sa theoretical instruction at hands-on application. Anong ibig sabihin nun? Inihahanda ang mga kasundaluhan natin sa labanan. Mas mabuti na yung handa kaysa walang ginagawa. Isa rin sa magsisilbing component nito ay ang at-sea phase na magpo-focus sa system testing, calibration at missile firing procedure. Yan yung pagpapalipad mismo ng missile. Ang advanced missile system na ginagamit sa 2 barko ay kapwa may range na 30 km. Malayo-layo. At may kakayahan na tamaan ang mga target nito ng may pinpoint accuracy. Ay, high-tech nga mga ka-istorya. Ito pa, totoo itong balitang ito kasi pareho sila ng binalita po ni ABS-CBN. Breaking news. Philippine Army to begin training with US MRC Typhoon missile system in February 2025. Goy ko, lalong iiyak ang China nito. Ang gusto nila, alisin yung Typhoon missile system na dito sa Pilipinas. Sabi naman ng gobyerno natin, ng armed forces natin, wala kang pakialam China. Sa halip na alisin, bibili pa nga tayo ng Typhoon missile launcher na yan. At eto pa, sinasanay na yung mga sundalo natin sa paggamit ng Typhoon missile system na yan. Kita ninyo, may mga modern makapili ba dyan na nanonood? Masakit ba sa inyo ang ganitong mga balita?
Aba, wag kayong manood. According to information published on military cognizance Facebook account on 20 January 2025, approximately 20 soldiers from the Philippine Army's Artillery Regiment are set to begin specialized training with the US. Kita ninyo, tinitraining talaga ng Amerika, no? Mid-range capability Typhoon missile system in February 2025. The training, which will focus on the advanced capabilities of the Typhoon system, particularly its cruise missile capabilities, will not involve live fire exercise. Di naman daw kumbaga sinasanay lang. Napakalaking bagay nun. Alam na ng mga Pilipinong sundalo kung paano gamitin yan, kung balahan niya ng Tomahawk missile. Alam na ng mga sundalo natin kung paano paliliparin yan papunta sa China. This initiative marks a significant step in the Philippines' ongoing defense modernization efforts and strengthens the military cooperation between the US and the Philippines. Yan ba yung sinasabing iiwanan ng Amerika ang Pilipinas? No, 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 mga kaistoryan. Yan, pareho po yan. Okay, sunod na balita. US hold training to strengthen maritime security. Nagpa-partner po ang mga sundalo po ng Pilipinas at ng Amerika. Para po palakasin ang seguridad pangkaragatan natin. The Philippine Coast Guard and their counterparts from the United States Coast Guard carried out a multinational boarding officer course in Davao City. So Davao, to boost the capabilities and enhance the cooperation of maritime law enforcement agencies in the region. Salamat Amerika ha. Salamat po Uncle Sam. Eto pa. PH Marine Corps acquires combat rubber raiding craft. Aba, kita ninyo, nagtalagang lumalakas na ang alam nyo, pag upo ng PBBM administration, naramdaman talaga nila yung suporta ng gobyerno sa kasundaluhan natin. Noon pa man, mga kaistorya, gusto na palagay ko ng mga sundalo natin, ng Navy at Coast Guard natin, na gampanan yung kanilang, kumbaga gampanan ng may ngipin at lakas yung kanilang tawag ng tungkulin dyan sa West Philippines. Kaya lang, ay malambot nga yung nakarang administrasyon sa China. Ano namang magagawa nila, diba? Natural, susunod sila sa foreign policy ng presidente noon. Ngayon, iba. Na-boost ang moral nila. At yun ay nakatulong para lalong tumapang at lumakas ang loob ng makasundaluhan at Coast Guard natin and of course, ng mga Pilipino natin. Kita ninyo, ultimo nga mga mangingisda nakikipagtulungan na sa Coast Guard at Navy natin. Kaya nga po nakumpiska yung mga underwater drones na kulay dilaw ng sinahinalang drones ng China. Itinurn over nila sa mga autoridad po natin. Ay diba mga kaistoy? Sabi nga, mahigit 70% ng mga Pilipino'y pabor sa pulisiya ng administrasyon ngayon na ipinaglalaban po ang West Philippines Sea. Sasabihin ng mga, marami pa rin yung 30% na mga pabor sa China. Wrong! Kakarampot yung 30% at babawasin mo pa dyan yung mga undecided o mga nasa neutral na posisyon. Ganun yun. Kumbaga mga kaistorya, tinga na lang sila. Tuloy. The Philippine Marine Corps has acquired combat rubber raiding craft with outboard motors for its force reconnaissance group. Babasahin natin sa baba, sasaglitan lang natin ito. Palakihin ko nga para mabasa ninyo. In a statement issued Tuesday evening, the PMC, Philippine Military Corps po yan, said the new Marine Corps assets were tested at the FRG Headquarters Marine Barracks Camp Gregorio Lim in Ternate, Cavite on January 2025. Ay, salamat naman. At isa pang good news, ang BRP Teresa Magbanwa po na sumailalim sa maintenance ay dineploy na uli, mga kaistorya, para po i-monitor ang galawan ng Chinese vessels dyan sa West Philippines. Salamat. Mga kaistorya, pasalamat kayo sa Coast Guard natin, sa Navy natin. Higit sa lahat sa gobyerno natin. Gobyerno natin na gustong pabagsakin nito pong mga kapwa natin, Pilipino, na baluktot ang utak. Di nila alam na once na bumagsak ang gobyerno, damay sila. Gobyerno natin ang nagbibigay ng proteksyon, unang-una sa teritoryo natin, sa kalayaan natin, sa mga karapatan natin.
Eh kung babagsak mo ang gobyerno, sasamantalahin niya ng China. Di ba mga kaistorya? Alam na alam yun ng China at palagay ko alam din ng mga pro-China na once na napabagsak ang gobyerno, kasi mawawala ang focus sa pagbabantay po sa mga teritoryo natin, sa karagatan natin, sa pagbabantay ng seguridad ng bansa. Mawawala ang focus diyan ng gobyerno at maging sa pagpapaangat ng ekonomiya natin, mawawala ang focus diyan Eh bagsak yung gobyerno Sino ngayon ang kawawa? Taong bayan. At paano pa kung ang maupo uli ay mga politiko na pumapabor sa China. Sabi nga po ng ilang mambabatas sa mababang kapulungan, wag na raw pong iboto yung mga politiko na kumikiling sa China. Uulitin ko ang tanong, kayo ba sang-ayon dun o hindi? Mga kaistorya, comment po kayo. Okay, mga dagdaga na magandang balita. Sabi po ni PBBM, ay kaganda naman bumaba na po ang unemployment rate sa Pilipinas. Lalong bumaba Kung unemployment rate ang pagbabasihan natin, napakalayo ng agwat natin sa China. Oo. Ibig sabihin, mga kaistorya, mas maganda ang performance ng gobyerno ngayon sa paghahanap ng patrabaho para sa mga Pilipino. Ikumpara mo sa China. Bakit? Masipag yung Pangulo natin Bawat Pilipino ay mabibigyan ng trabaho. Sa totoo lang, yung tamad lang ang nagugutom. With the unemployment rate at its lowest in years, my administration is making sure more Filipinos have access to quality jobs and better opportunities. Tuloy-tuloy ang trabaho para sa bagong Pilipinas. Salamat naman po. PBBM, may nagre-reklamo. Ang mahal pa rin ng bigas, asa na yung 20 pesos. Yun ay goal, yun ay pangarap ni PBBM, hindi pangako Katangahan! Pinagsisigawan natin. Katangahan ang magsasabi na ibenta ang bigas sa halagang 20 pesos sa market. Katangahan yan. Malabong mangyari. Bakit? Gusto ba ninyo yung mga magsasaka mismo ang magutom? Yun pa lamang puhunan nila sa binhi, sa pataba, sa pesticide. Yung pagod pa nila ng 3 hanggang 4 na buwan sa pagtatanim hanggang anihin. Kulang pa yung 20 pesos per kilo na yun Pagkatapos dadalhin pa yan sa mill. Isasako pa yan, yung sako may bayad, itatransport pa yan. Yung pagtransport, may gagastusin pang pera yan hanggang makarating sa pamilihan. Maglibot kayo sa buong mundo kung may makuha kayong 20 pesos per kilo na bigas. Gusto ninyo gutumin ang mga Pilipino. Kaya nga katangahan yan Pag naibaba ng isang Pangulo, ang presyo ng bigas ng hanggang 40 pesos, napakagaling na ng Pangulo nun. Nagawa yan ng administrasyon. Mayroon kang mabibiling. Mayroon pa nga Doon po sa itinatag ni PBBM Mga kaistorya, may mabibili ka doon. Under 30 pesos per kilogram. Saan yun? Alam na alam nyo yun, mga kaistorya. Pinipilahan yun ng mga kababayan natin Ibig sabihin, magaling ang performance ng Pangulo. Nagre-reklamo yung iba, ang mahal daw ng mga bilihin, maglibot ka nga sa buong mundo. Kung makakuha ka ng ibang bansa na mas mura kaysa sa Pilipinas ang bilihin, saka ka magreklamo. Saka ka magreklamo. Eto pa, nagre-reklamo ka ang mahal-mahal ng mga bilihin, kulang pa yung sweldo mo. Mahal pala ng bilihin, kulang pala yung sweldo mo, dinamihan mo pang anak mo. Di mo pala kayang palamunin lahat ng anak mo, tapos dinamihan mo pa. Yung sahod mo pala ay kulang. Sino ngayon ang eng-eng? Nagre-reklamo ka, ang mahal-mahal ng presyo ng bigas, ng mga bilihin. Pero kayang-kaya mong bumili ng isang kaha ng sigarilyo at isang bote ng alak. Hindi nga lang isang bote Minsan, case pa Diba? Mga kaistorya? Hirap na hirap kang bumili ng bigas at ng pang-ulam, pero ang dali mong makabili ng sigarilyo at besyo mo. Nakakapagsugal pa nga yung iba Diba? Tapos sisisihin mo gobyerno. Pinagluloko mo naman kami.
Di ba? At kung sino pa dyan yung may mga bisyo, mga kaistorya, kung sino pa dyan yung mga sugarol, kung sino pa dyan yung maraming anak, sila pa yung mareklamo. Sarap na sarap ka nung ginagawa mo yung anak mo, napapaungol ka pa, pagkatapos iaasa mo sa gobyerno yung pampalamon sa mga anak mo. Anong klase ka? Di ba? Mga kaistorya, pinaglulunok mo naman kami. Di ba? Mga kaistorya. Oh, tuloy. Ito na, medyo negatibong balita pero kailangan kong i-kuwan sa inyo mga kaistorya ha. Attorney Vic Ungab file petition versus 2025 GAA. Ayan, gusto nila ideklara mga kaistorya sa Supreme Court, kung hindi ako nagkakamali ito, ideklara ng Supreme Court na illegal, labag sa batas yung yung GAA. Natatawa na lamang ako mga kaistorya. Natatawa na lamang ako. Alam niyo, tama lang tinanggal ni PBBM si Attorney Vic bilang kanyang tawag dito. Kasi kalaban pala siya ni PBBM Mabuti na lang tinanggal siya. Kalaban pala siya ni PBB. Ngayon lumitaw ang totoo. Diba? Yung sinasabi nila na sige, makikita naman sa Supreme Court Ano yan? Pambubula uli? Ano yan? Pag naniwala kayo sa ganyan mga kaistorya, maliligaw ang utak nyo. Sa mababang kapulungan, sa Senado, sabay hindi po lulusot yung gaan na yan kung may blank items dyan. Natural, dadalhin naman sa Supreme Court. Makikita naman doon. Tingnan natin kung makalusot. Natatawa na lamang ako mga kaistorya. Ito pa, dagdag na balita. Senate President Francis G. Escudero said Deputy Minority Leader Risa Hontiveros is welcome to investigate the alleged ties to Philippine offshore gaming operators of Chinese Li Duan Wang. Yan yung binigyan po ng Filipino citizenship ng Senado ay pinagdududahan nga po mga kaistorya ni Senator Risa Hontiveros ang taong yan. Ay di sabi ko, di ba mga kaistorya, kung natatandaan nyo sa mga laging sumusubaybay sa atin, anyway kako, pwede namang imbestigahan yan ni Senator Risa. Ayan na nga, ganun din ang sinabi po ni Senate President Cheese Escudero. Yan po ang mga balita at impormasyon na may babahagi ko sa inyo mga kaistorya. Pakishare po at pakilike. At kung nagustuhan po ng mga bagong viewers natin ang ating balita, ay maaari po kayong mag-subscribe at iyon naman po ay ikaliligaya ng puso ng inyong kaistorya. Shout out po sa lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa lagi ninyong pag-antabay, pag-abang, pagsuporta, paglalike, pag-share, pakikinig at panonood sa mga contents ng inyong lingkod. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.